Values Education 9, Term 1, Learning Competency 1C, na isasakilos ang mga paraan ng pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa mga pagpapahalaga. Mga mag-aaral, tapos na tayo sa pag-alam kung ano ang kamalayan sa sarili at bakit ito mahalaga. Ngayon pumasok na tayo sa pinakamahalagang hamon ng ating aralin. Paano natin ito isasabuhay o isasakilos? Upang maging konkreto ang ating pagsasakilos, hanguin natin muli mula sa ating gabay ang 10 praktikal na paraan upang mapalalim ang kamalayan sa sarili batay sa pagpapahalaga. Una, ang mapanuring pananalangin. Sa halip na ipanalangin natin biglang mawala ang ating mga problema, ipanalangin natin na maunawaan natin ang ating sarili at kung ano ang dapat nating matutuhang daigin. Isulat ang iyong mga saloobin para hindi mo malimutan ang mga aral. Pangalawa, mag-isip ng positibo. Tandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka niya pinadala sa mundo para mabigo. Gumawa ka ng pagpiling na kapagpapabuti sa iyo at maniwala ka na sa tulong ng Panginoon, kakayanin mo ang lahat. Pangatlo, pangalagaan ang iyong katawan. Ang personal na kalinisan, gaya ng paggupit ng kuko, pagsisipilyo, at simpleng pagngiti, ay agad na nakapagpapabuti sa iyong pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Kasunod dito ang pang-apat, kumain ng masustansyang pagkain at mag-exercise. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay nagpaparami ng endorphins na nagpapataas ng ating positibong emosyon. Ikalima, matulog ng sapat. Maghanda sa pagtulog sa pamamagitan ng mga bagay na nakapagpapakalma sa iyo. Magbasa ng aklat o banal na kasulatan o magsulat sa iyong journal. Matulog ng may magagandang iniisip dahil ang bukas ay palaging isang bagong simula. Pang-anim, maging mabait. Ang kamalayan sa sarili ay makikita sa kung paano mo tinitingnan ng iba sa mata ng may ngiti. Gumawa ng mabubuting gawa dahil ayon nga sa Mateo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pampito, magpasalamat. Kapag pagod ka na o nasa gitna ka ng mahirap na bahagi ng araw, huminto ka sandali. Magmuni-muni tungkol sa mga pagpapalang natatanggap mo dahil ang pasasalamat ay may malakas na impluensya sa kaligayahan natin. Pangwalo, purihin ang iyong sarili. Kapag may nagawa kang mabuti o natapos mo ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpaliban, gaya ng pag-aayos ng tumutulong gripo o pagbabasa ng libro, kilalanin mo ang iyong pagsisikap. Pangsyam, mag-ayos ng gamit. Sa bahay man o sa paaralan, ayusin mo ang iyong kapaligiran. Magugulat ka kung gaano kaganda sa pakiramdam kapag nakikita mong nakaayos ang lahat ng gamit mo. At pangsampu, gumawa ng isang listahan ng iyong mga kalakasan at talento. Maaari kang humingi ng tulong sa pamilya o kaibigan upang makita mo ang mga bagay kung saan ka magaling. Ilagay ang listahang ito sa lugar kung saan mo makikita araw-araw. At bagong simulan ng araw, manalangin ka para ipagpasalamat ang lahat ng mga bagay na nasa listahang iyon. Ngayong nabalikan natin ang 10 praktikal na paraan upang mapalalim ang iyong kamalayan sa sarili, mula sa pananalangin hanggang sa paglilista ng iyong mga talento. Siguro tinatanong ninyo, bakit ko ba kailangan gawin ang lahat ng yan? Para saan nga ba ang pagpapagod kong kilalanin ang sarili ko? Tingnan muna natin ang negatibong bahagi, ang downside ng kawalan ng kamalayan sa sarili. Ang sinumang individual na walang kamalayan sa sarili ay kadalasang nabibigo sa kanyang mga pangarap. Bakit? Dahil kapag wala kang self-awareness, nagiging kampante ka. Iniisip mo na alam mo na ang lahat, na mahusay ka na, kaya humihinto ka na sa pag-aaral. Ang taong walang kamalayan sa sarili ay bulag sa kanyang sariling mga kahinaan, kaya paulit-ulit siyang nadadapa sa parehong pagkakamali. Ngayon tingnan natin ang kabaligtaran, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kamalayan sa sarili. Kapag mataas ang kamalayan mo sa iyong sarili, nagkakaroon ka ng kapangyarihang magtakda ng malinaw na mga layunin o goals at tamang inaasahan o expectations para sa iyong buhay. Hindi ka umaasa sa swerte o sa dikta ng ibang tao. Bukod dito, ang kamalayan sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng tunay na kumpiyansa, isang uri ng kumpiyansa na hindi nagmamayabang, kundi kumpiyansang alam ang kanyang kakayahan. Tandaan natin ang linyang ito.
Laging mayroong puwang para sa pagkilala ng sarili. Ang pagpapabuti sa sarili ay hindi lang natatapos dahil lamang nagdadalaga o nagbibinata na kayo. Ito ay lubhang mahalaga dahil inihahanda kayo nito hindi lang para mapagtagumpayan ang mga hamon sa kasalukuyan, kundi para masigurado ang tagumpay ng inyong kinabukasan. Kaya ang tanong ko sa inyo, aling panig ng timbangan ang pipiliin ninyo? Ang magbubulag-bulagan o ang maging handa sa hinaharap? Para mas lalo nating makuha ang ibig sabihin ng timbangang ito, bigyan natin ito ng mukha. Isipin natin ang mga kwento ng dalawang mag-aaral na parehong may pangarap na maging isang mahusay na arkitekto o engineer sa hinaharap, sina Reno at Kafka. Tingnan muna natin si Reno. Si Reno ay may pangarap, pero wala siyang kamalayan sa kanyang sarili. Dahil nakakuha siya ng matataas na marka sa sining o drawing, naging kampante siya. Inisip niya, magaling na ako. Alam ko na ang lahat. Hindi niya alam na ang kanyang kahinaan ay ang subject na mathematics at kulang siya sa disiplina, sa pag-aayos o pamamahala ng kanyang oras. Dahil wala siyang mapanuring pag-alam sa sarili, hindi siya nagbago. Hindi niya pinaghandaan ang kanyang kahinaan. Nang dumating ang malalaking pagsusulit at mga hamon sa mathematics, doon siya unti-unting nahirapan at nawalan ng pag-asa. Dahil hindi niya itinama ang kanyang mga inaasahan sa sarili, nauwi ito sa kabiguan. Nauwi sa kabiguan ng kanyang pangarap. Si Reno ang halimbawa ng individual na nabigo dahil naging kampante sa akalang sapat na ang alam niya. Ngayon, tingnan naman natin si Kafka. Katulad ni Reno, mahusay din siyang mag-drawing at pangarap din niyang magtayo ng mga gusali. Ngunit ang pagkakaiba, si Kafka ay may mataas na kamalayan sa sarili. Ginamit niya ang ating mga tinalakay. Nagmuni-muni siya, gumawa siya ng listahan ng kanyang kalakasan, at hinarap ang kanyang kahinaan. Alam ni Kafka na katulad ni Reno, mahina rin siya sa math. Ngunit dahil may self-awareness siya, hindi siya naging kampante. Alam niyang laging mayroong puwang para sa pagkilala at pagpapabuti ng sarili. Kaya ano ang ginawa niya? Nagtakda siya ng malinaw na layunin. Naglaan siya ng dagdag na oras para mag-review ng math. Nagpaturo siya sa kanyang mga kaklase ng may kababaang loob at inayos niya ang kanyang mga gamit at schedule. Dahil kilala niya ang kanyang sarili, nagkaroon siya ng tunay na kumpiyansa. Alam niya ang kanyang limitasyon, kaya nagsumikap siya. Nang dumating ang mga hamon ng kasalukuyan, handang-handa si Kafka na harapin ang kanyang kinabukasan. Ngayon, matagumpay na siyang nagdidisenyo ng mga gusali. Mga mag-aaral, parehong may talento sina Reno at Kafka, at pareho silang may magandang pangarap. Ang tanging nagpabago ng kanilang kapalaran ay ang kamalayan sa sarili. Si Reno, naging kampante kaya nabigo. Si Kafka, naging mapanuri sa sarili kaya nagtagumpay. Tumingin kayo sa inyong mga sarili ngayon. Sino ka sa dalawa? Ikaw ba si Reno na nagbubulag-bulagan sa kanyang kahinaan? O ikaw si Kafka na handang magpaunlad dahil alam mong may puwang pa para matuto? Ngayong nakita na natin ang malaking pagkakaiba ng kapalaran ni Reno at Kafka, alam kong ayaw ninyong maging katulad ni Reno, na naging kampante kaya nabigo sa kanyang pangarap. Gusto nating maging katulad ni Kafka, may malalim na kamalayan sa sarili, mapanuri, at handa sa kinabukasan. Kaya naman dadako na tayo sa ating aktibidad, ang aking kompas sa paglago. Ito ang inyong pagkakataon na simulan ang pagsasakilos ng inyong self-awareness. Kumuha ng isang buong papel. Gusto kong maging tapat kayo sa inyong mga sarili habang sumasagot. Walang tama o maling sagot dito. Ang mahalaga ay ang inyong katapatan. Sa talento at hilig, isulat ninyo kung saan talaga kayo tunay na mahusay at kung ano ang mga gawaing nagpapasaya sa inyo. Ito ang inyong magiging lakas. Sa pagpapahalaga, tingnan ninyo ang listahan ng 10 gawi ng ating lahi na tinalakay natin. Alin doon ang isinasabuhay ninyo ngayon? At heto ang pinakamahalagang bahagi, ang inyong mga kahinaan. Sabi ng ating aralin, huwag maging kampante at isipin na alam na ang lahat. Maglista kayo ng 5 kahinaan. At sa tapat ng bawat kahinaan, mag-isip kayo ng 2 konkretong solusyon kung paano ninyo ito dadaigin araw-araw. Halimbawa, kung kahinaan mo ang math tulad ni Reno at Kafka, ang 2 solusyon mo ay
Una, maglaan ng 30 minuto gabi-gabi para mag-review. At ikalawa, magpaturo sa kaklasing mahusay sa math. Panghuli, balikan natin ang 10 paraan ng pagpapalalim ng kamalayan sa sarili. Mula sa pananalangin, pag-exercise, pag-aayos ng gamit, hanggang sa pagiging mabait. Pumili kayo ng 5 na sa tingin ninyo ay kulang kayo ngayon at kailangan ninyong higit na pagtuunan ng pansin. At ipaliwanag kung bakit ito ang napili ninyo. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para magmuni-muni at sumulat. Gawin ninyo itong seryoso dahil ang papel na hawak ninyo ngayon ang magiging unang mapa ninyo patungo sa inyong kaganapan bilang tao. At dito po nagtatapos ang unang lesson ng Grade 9 Values Education para sa unang term. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.